Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod 1143 Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuuran. Kagkaron, yari ang inyong mga tagbalita. Maayong hapon, Diocese sang Bacolod. Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati. Ini ang Adsum Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Oktubre 7, Miyerkules nga adlaw. Kagyari na mga balitang amo na tipon na para sa sining nga hapon. Adsum Balita. Mga livestock breeder kag mga paravet nakabaton sang 1.5 million na pesos nga bulig para sa ilang mga proyekto. Bangko Sentral sang Pilipinas nagpaandam sa publiko batok sa ginabaligya nga brilliant uncirculated 20 peso coins. Adsum Balita. Mga eksperto gintumon ang paglapnag sang vaccination-related misinformation bilang isa sa mga rason sang pagnubo sang immunization sa mga kabataan. Adsum Balita. Kaga mga obispo nagpanawagan sang respeto para sa dignidad sa mga indigenous nga mga Pilipino. Adsum Balita. Kagkato kita sa mga detalye sang aton nga mga balita. Mga livestock breeder kag mga paravet nakabaton sang 1.5 million pesos nga bulig para sa mga proyekto. Nakabaton sang 1.5 million pesos nga balor sa mga veterinary projects kag bulig ang mga livestock breeders kag mga paravet sa ikaduhang distrito sang Negros Occidental ikan sa panguluhan sang probinsya. Pila ka mga livestock breeder ang nakaambit sa among mga proyekto nga naggikan sa banwa sang Manapla, syudad sang Cadiz, Cagasagay. Sunod sa kay Dr. Renante de Sena, Provincial Veterinarian, nga ang proyektong yara sa idalom sang Provincial Animal Genetic Improvement Program ang makabenepisyo sang 90 ka mga livestock racers sa 3 ka mga lokalidad kag 30 naman ka mga miyembro sang Alliance of Hog Racers Association sa Negros Occidental. Magluwas sini nagpanghatag man sang mga bulong para sa mga livestock kung mga ginasagod nga sapat, mga supply kag biologics subong man sang pinansyal nga bulig sa may duha kag gatos nga mga paravet. Adsum Balita. Kaga sa iban nga balita, Bangko Sentral sang Pilipinas nagapaandama sa publiko batok sa mga ginabaligya nga brilliant uncirculated 20 peso coins. Nagpaandam ang Bangko Sentral sang Pilipinas o na BSP sa publiko batok sining mga online sellers nga naga-advertise o nagabaligya sang ilaging tumod nga brilliant uncirculated 20 peso coins. Sa isa ka abiso, nagpahayag ang Central Bank nga ang New Generation Currency o NGC lamang nga 20 peso coins ang legal nga ginakilala kag mahimo nga gamiton sa mga transaksyon. Ang BSP nagpahayag man nga wala sila nag-issue sang ilaging tumod nga brilliant uncirculated 20 peso coins. Ang New Generation 20 peso coins ang opisyal nga gilunsad sang Bangko Sentral sa Pilipinas sang Disyembre. Sang katapusan sa Agosto, mayara lamang sang 2.09 milyon kabilog nga mga coins na ginpagwa nga nagabalor sang 41.85 million pesos. Adsum Balita.
Ang oras sa kahanginan alas 2:45 na kag ining ato mga balita ginadulong sa inyo sang Bear Brand powdered milk drink kag mga eksperto gintumod ang paglaptag sang vaccination related misinformation bilang isa sa mga rason sa pagnubo sang immunization sa mga kabataan sa pungsod Pilipinas. Inakiban pa nato mga balita bantayan sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition matapos ining mga pahanumdom. Adsum Balita. Ako si Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod partners. NIG Marketing, Ms. Ria Divilla Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Sian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Himera, Miss Nelly Hitchanova and family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mayor Neil Lezares, Thelma and Anna Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Roel Hundos, Congregation of Augustinian Missionaries of the Philippines, Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amodente Sergeant and family, Gerald and Jem, Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family, San Diego de Alcala Parish, Silay City, University of Negros Occidental, Recoletos, Mr. Dennis and Mrs. Jazelda Madrigal, Empress Quality Printing Philippines Incorporated, Talisay City. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Legion of Mary, Nuestra Señora de Fatima, Cathedral Chapter, Kirk Simon Gimbal and Kyla Marie Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, ZFA Credit Corporation, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod.
Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Celo and family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Ana Villarias, Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Macasa, Mrs. Heidi Alunan and family. DYAF CMN Bacolod Radyo Totoo 11:43 Ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik kita diri sa atong balitaan at Balita afternoon edition ang oras sa kahanginan alas 2:51 na kag ini nga oras ang ginadulong sa inyo sang Bear Brand powdered milk drink. Kag katungita sa mga nabilin pa naton nga mga balita, mga eksperto gintumod ang paglapnag sa mga vaccination-related misinformation bilang isa sa mga rason sa pagdubo sang immunization sa mga kabataan sa Pilipinas. Pila ka mga sala nga impormasyon ang naglapnag online nga nagaganyat sa kadamaan sa pagpamatok sang bakuna sang polio kag pila pa ka mga makatalagam nga masakit. Ang kadamuon sang childhood immunization ang nagnubo sa pungsod Pilipinas humalin sa 87% sa tungtuig 2014 na naog ini sa 68% nga nagresulta sa epidemya sang tipdas o kon measles kag ang liwat nga pagtuhaw sang polio sang nagligad nga tuig. Isa sa mga ginatumod sa mga eksperto nga rason sang pagnubo sang pagbakuna sa mga kabataan among vaccination related nga mga misinformation nga nagtuga sang pagpangduha-duha sa publiko sa pagpabakuna. Pila ka mga kaso sang misinformation ang na-record sa pungsod nga ginapalapta pagi sa social media, partikular sa Facebook, nga nakaapekto sang pagnubo sang immunization rate sa pila ka mga lokalidad sa Pilipinas. Ini ang gidugangan pagid sang pagsugod sang pandemya sa mga siyentista ang nagahikot sa karon sang paghimo sang epektibo nga bakuna batok sa coronavirus. Suno sa datos ang isa ka monitoring platform nga CrowdTangle, ang mga naga-follow sa mga anti-vaccine nga mga grupo kag mga Facebook pages sa Pilipinas ang nagsaka sa kapin 190,000 tub 500,000. Suno sa Immunization Program Manager sang Department of Health Wilda Silva nga mas madasig pa maglapnag ang fake news tuhoy sa vaccine kaysa sa insakto nga impormasyon. Suno sa kay Silva ginakabalak-an nila sa karon ang mahimo nga madalag ko ang mga outbreaks sa mga masakit sa madason nga tuig kakuntani sarang mapunggan sa nga pagbakuna. Adsum Balita. Samtang kaangot naman nga balita, Department of Health nagtala na sa mga programa para sa anti-polio kag measles vaccination sa Oktubre 26. Magapatigayon sa pusod nun o national nga anti-measles kag polio supplemental vaccination program ang Department of Health sa maabot nga Oktubre 26 apisar sang COVID-19 pandemic. So do sa pahig sang DOH nga mga kabataan nga nagaedad sang siyam tubtob 59 ka bulan ang pagatagan sang bakuna batok sa measles rubella, samtang ang mga kabataan naman nga nagaedad sang 0 to 56 months ang pagatagan sang oral polio vaccine. Ang phase 1 sang programa sa immunisasyon ang igapatigayonon humalin sa Oktubre 26 tubtob Nobyembre 25 sa Rion sang Mindanao, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Mimaropa kag Bicol Region. Ang phase 2 naman ang magasugod sa Pebrero sa tuig 2021 sa Visayas Region, National Capital Region, Central Luzon kag Calabarzon. Suno sa kay Health Secretary Francisco Duque III nga apisar sang pandemic kinahanglan gihapon sang dekalidad nga imunisasyon agod nga malikawan ang posible nga outbreak sang tigdas sa 2021 kag mauntat ang paglapta sang polio sa mga komunidad. Ginagda naman ni Duque ang mga ginikanan kag mga nagatipan sa mga kabataan sa pagpabakuna sa mga bata. Suno kay Duque nga libre naman ang bakuna kag ang mga healthcare workers nga magapatigayon sang immunization ang nagpaidalom sa maid-id nga training sa infection prevention kag control. Adsum Balita.
Samtang kadto naman kita sa mga balita gikan sa mga simbahan sa Pilipinas, ini ang ADSUM CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. CBCP News. Mga obispo nagpanawagan sang respeto para sa dignidad sa mga indigenous nga mga Pilipino. Nagpanawagan ang Episcopal Commission on Indigenous Peoples sang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa pagrespeto sang dignidad sa mga indigenous peoples nga hasta sa karon padayon nga nagapakigbato kag nagahimudos para sa ila kinamatarong. Nanawagan ang mga obispo sa gobyerno sa pagsabat na sang panawagan sa mga IEP nga kilalahon ng ilang kinamatarong, ang ilang mga ancestral domain kag ang ilang pagkakilanlan bilang grupo etniko-kultural. Ini ang panawagan sa pahayag ni Bishop Valentin Dimok sang Bontoc, Lagawe, ang pamuno sang Episcopal Commission on Indigenous Peoples sang Oktubre 6 para sa pagsaulog sang Indigenous Peoples Week sa sining tuig. So sa iya nga ang mga indigenous peoples nga 10 tugtog 20% sang populasyon sa Pilipinas ang nagaantos sa gihapon na bangod sa mga business interest nga nagaguba kag amat-amat nga nagadula sa ginakabuhi, kultura kag espiritualidad. Gintungod man ni Bishop Dimok ang social discrimination kag ang pagtukod sa mga dalagko nga mga minahan sa mga ancestral domain sa mga IP, pila lamang ka mga dako nga panghangkat nga subong ginaantos pa sa mga etniko-kultural nga mga grupo sa nga Pilipino. Balita halin sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. CBCP News. Ang oras sa kahanginan alas 2:57 na kag ining nga oras ginadulong sa inyo sa gihapon sang Bear Brand powdered milk drink. 3 minutos na lang makabyanan na bilin bagong takda ang alas 3 kagamuyad tong ato ni mga balita ang indulong sa inyo sa sininga hapon sa Oktubre 7, Miyerkules. Kag magasunod na ang aton nga Divine Mercy Chaplet kag ang aton nga Santos nga Rosario. Sa buwas naman nga adlaw sa pagdulong sa inyo sang dugang nga mga balita kag may impormasyon dili lamang sa opisyal nga muragwagan sang Diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo. Ining iyo alaga Julie Gonzales, serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang ADSUM Balita. ADSUM Balita.